Yeah. Magandang umaga mga kasabong. Good morning. Vlog tayo ngayon. Meron tayong konting isi-share ngayong araw, ngayong umaga. Yeah, dito sa tapat. Ito po na ginagawa po yung kalsada sa tapat ng bahay. Maganda-ganda po ng konti yung dadaanan ng ating mga sasakyan. Napakita ko lang. Siguro matatapos to ngayong araw ang pagsisemento, pero mga 3 to 4 days pa ito bago ito madaanan. Yan. Yan, nakalahati na. Ito, papantayin natin to. Yan, ginagawa po yung kalsada. Oh, ayan, balik na tayo. Ayan mga kasabong, ginagawa po yung kalsada sa labas. Yung mga sasakyan po natin nasa labas din. Nakaparking doon sa may highway. Ayan. Bablog ako ngayong umaga, meron tayong mailang pag-uusapan. Of course, sa pagmamanok pa rin. Habang naghihintay kami, kami ngayon, nasa bahay lang ako ngayon hanggang Sunday. Ayusin po natin saglit itong pwesto ng camera ko. Uupo ako dito sa ayan. Hindi ako uupo. Dito na lang ako. Ito po yung manukan natin dito. Simula yung manukan. Ayusin ko lang. Maganda po yung mailang topic na pag-uusapan natin ngayong araw. Hirap magano ng camera pag hindi ka sanay. Kaya na kaya ito. Yan. Okay na. Wala tayo sa opisina ngayon at gusto kong magpalamig ng konti rito sa labas ng mahamugan. Ito, actually nagtimpla na po ako ng tsa. Pinalalamig ko lang, sobrang init ng tubig din. Ayun mga kasabong, no? Bali kami ngayon, handa kami ngayon for March. So magkakaroon po ng Battle of the Champions dito sa area ko, dito sa Quezon Province. Well, inaasahang magiging spectacular event na naman to dito sa area ko. Dahil pag sinabi mong Battle of the Champions dito, marami pong sasali mga kilalang maglalaban dyan, yung mga fighter. Kasama na po yung mga champion sa gitna na taga rito. So inaasahan namin silang mag-entry din at dumami yung sultada. Okay. So ngayong umaga po, mayroon kasing mailang tanong na gusto ko rin sagutin regarding po sa ating mga alagang manok. Okay, una, isang tanong na nakita ko doon ay yung mga manok daw na bigla na lang nabubulag. Okay, bata pa, hindi naman sila dating bulag, tapos bigla na lang mabubulag na hindi rin makita sa mata yung kapansanan. So ibig sabihin na talagang nanlabo ang mata, no? Well, ang observation ko po sa ganyan, sa tagal ko po nagmamanok, maposible pong yung specific na manok na yon na bigla na lang siyang nabulag. Ibig sabihin, hindi naman po siya namayat, hindi naman po nagkasakit, bigla na lang po nabulag. Ano po yan, sa tagal ko po nag-aalaga ng manok, may mga cases po na yung isang pirasong manok ay hindi po siya naging healthy. Sa madaling salita, sa isang batch, meron pong ngailan na hindi po sila naging healthy kagaya ng mga kapatid nila sa growing stage. So yun po yung isang posibleng dahilan kung bakit bigla na lang nabubulag. At saka po yung paggamit po ng sobra sa antibiotic. Okay, yung antibiotic kasi ginagamit lang talaga dapat yan sa isang ating mga alaga manok pag sila ay nagkakaroon ng sakit.
or sometimes prevention po pagka po masama ang panahon. Kunyari po, walang po kunatang ulan, hindi ho natigil. Tapos lamig ulan, bigla pong lalamig, biglang uulan. Ibig sabihin na mga unpredictable yung weather sa lugar ninyo. Yun po yung mga ilan sa mga cases na minsan kailangan natin ng prevention para po hindi natamaan yung mga alaga natin. Kaya po tayo nagbibigay ng antibiotic. Okay. Juby. May laga ako sa Juby. Saan galing, Juby? Ha? Saan galing? Dito. Saan galing? Sige na, go na dun. Okay, so mga kasabang, meron pang ibang tanong na sasagutin ko rin ngayong araw. Okay. Meron pa pong ibang mga tanong kagaya po ng mga bigla pong naglalaway na actually yung mga biglang naglalaway na parang peste actually yun sa manok. Ang hirap din gamutin nun. Usually kami pagka meron kaming manok na bigla na lang naglaway, either nakikitaan ko siya ng maraming puti dito sa loob ng lalamunan, parang virus na medyo mas mabagsik po yun Usually yung mga ganun naglalaway 3 days lang namamatay. So ang ano ko po doon, kasi up to now hindi po namin masyadong masolusyonan yung ganun, kasi una kailangan matanggal mo yung puti sa loob na nakadikit din sa balat ng leg niya. So kahit po lilinisan namin yon, yung iba ginagamitan ko pa dati ng Bactidol. Pinupunasan po namin na may konting Bactidol para mawala po yun. Kaya lang medyo mahirap pong gamutin kasi sugat po siya sa loob So yung mga ganong cases po, minsan ina-isolate na lang namin. So of course binibigyan namin ng antibiotic, tinatry namin gamutin, pero most of the time namamatay po talaga. So yun po yung isang isang malaking problema din na up to now hindi pa namin masolusyonan na maayos. Okay. So sa sakit po na gano'n, wala pa akong may sagot na tama na siguro po sa mga veterinaryo, kung expert sila kasi kami yung nagkakagano namin minsan nasa 100% ang katawan niya. Napakaganda, sadyang hindi namin kasi sugat sa loob yun Sugat sa loob, bago may mga puti-puti siya na parang mga, kumbaga sa tao parang ang dami niya singaw sa loob na namumuti na may sugat Kaya po hirap na hirap at naglalaway po yung manok. Okay. Okay, ito po yung iba pang topic na pag-uusapan natin ngayon. Okay, yung dalawa na yun, tanong lang ng mga ibang followers yun. Problema nila. Okay. Okay, lately guys, nagka-problema kami dito dati. Nagkaroon po sila ng problema sa incubator. So, ayun lang may mga kliyente akong may mga incubator sila. Bagong bili naman ang incubator nila, iba naman matagal nang gamit, pero nagkakaroon ng problema sa pagpisa. Okay. So meron po akong isang nakita naging problema na hindi lahat binablog ng karamihan. Okay, may mga incubator po kasi ang tamang init po diyan is 37.5 minimum. Okay, pataas. Ganun po, moisture at least 60%, ganun. Ngayon, may mga incubator po na hindi po accurate yung nakalagay sa digital nila na nasa labas. Okay, yung pong init sa loob at yung nakalagay sa mismong tawag nila, temperature nila o sa thermostat kung tawagin, hindi po parehas. So, kung meron po kayong mabibiling mercury yung pangsukat natin sa init, sa temperature gawa sa at saka yung sa moisture, pwede nyo pong gamitin yon.
para po masukat talaga kung ano po yung init sa loob. Okay, wait lang guys, dyan na po kayo, kukunin ko yung sa akin, no? Papakita ko na lang din, baka makahanap kayo at magamit nyo din. Wait lang. Okay, ito mga kasabong. Itong isang maliit na digital na ito, yan, name-measure niya yung humidity tsaka yung air temperature. So tingnan nyo po, brand nito ay AS1. Ayan. Okay, made in China. Puro China. Puro China. Ito po sir, pwede nyo po itong ipasok sa incubator para po ma-measure nyo yung talagang init po sa loob. Kasi marami po ngayon, kahit po bago yung incubator nila, hindi po accurate. Ibig sabihin, hindi po, yung init po sa loob at saka yung nakalagay mismo sa ano nila, hindi po parehas sa mismong thermostat nila. So kaya po nagkakaroon tayo ng problema sa incubator na hindi alam ng iba kung saan nagkamali, kasi tama naman, nagana naman na incubator, ibig sabihin hindi naman nasira yung incubator nila. Kaya lang nagkakaroon po ng problema sa itlog, kasi yung pong itlog minsan ay matubig siya, pag napipisa siya may tubig na malagkit yung napipisa, kaya nagkakaproblema. Iba naman buo na hindi lumalabas, yun po yung isang problema, kasi hindi po natin sukat akalain na hindi pala parehas ang init sa loob ng incubator at saka yung nakalagay sa mismong thermostat ng incubator. Kasi na YouTube naman natin lahat ngayon. Kaya lang, hindi naman nila, kukunti po yung nakapagpaliwanag na most of the time ang problema po ay dahil hindi na ganun ka-accurate yung init sa loob ng incubator. Okay, ayun po yung isang bagay na titignan nyo para po makapagpapisa po kayo ng maganda sa mga itlog nyo. Okay. Tapos, ito pa po yung isang ano ko ngayong araw na matagal ko na pong binabantayan at pinag-aaralan regarding po sa inbreeding. Okay, so alam nyo naman dito sa farm ko, talagang as much as possible, sabi ko nga sa mga kliyente ko, iwasan nyo yung inbreeding. Ang isang pinakamagaling dyan ay yung pagla-line breeding na lang. At the same time, sabi ko nga, pure sila. At the same time, may lalaban mo. Kasi habang nala-line breed sila sa ibang mga sa ibang mga lahi ng manok, ay tumataas po yung vigor nila. So, yung inbreeding kasi kabaliktaran eh. Sabi ko nga, nababakla yung mga manok. Pero eto po meron po akong pinag-aaralan, siguro mga may taon na rin po, binabantayan ko po, meron po akong ginagawang sistema ng inbreeding kung saan binabantayan ko po yung lahi nila na tinitingnan ko po kung totoo nga bang natakbo pag inbreeding siya, o baka naman yung nag-inbreed ay may pinasok talagang manok na may ugaling naayaw o natakbo. Kaya po yung lahi ng inbreeding niya ay nagkaroon po ng pagtakbo. Puro takbuhan. Okay. Ayan guys, naiintindihan nyo kaya yun. Okay, sa madali salita po, pinag-aaralan ko po itong isang binabantayan ko na ini-inbreed ko siya through the years. Tinitignan ko kung dahil sa inbreeding ang pagtakbo niya o baka yung mga naunang nagsabi nito na ang inbreeding ay natatakbuhan
ay baka naman dahil may in-inbred sila na may ugali talagang duwag. Kaya isa pong side yan na posibleng error do sa inbreeding. So yan po ang isang binabantayan ko at hopefully po hindi masyadong magtatagal, pero abutin po ng taon, konti na lang, siguro mga 1 taon na lang. Ilalathala po natin na ang inbreeding po ay posibleng hindi naman din po natakbo kasi nandun po sa selection yan. So guys ha, tatandaan nyo ito isang beses lang to, pero darating po ang time, i-repeat po natin to, ano po natin kung ano po naging kung ano po naging konklusyon do sa ating pinag-aaralang medyo malalim po ako ha. Hindi po tayo kagaya na ibang nagbablog na hugot dito, hugot kahit saan, may mahugot lang, okay? Pwede na. Hindi po, tayo po nag-aaral po na mabuti para po makapag-share tayo ng tama o makapag-share po tayo ng mga bagay na talagang let's say matagal po nating pinaghirapan na masagot, mabigyan ng tamang konklusyon para po makatulong. Okay? So tatandaan nyo po ito, isang inbreeding na ito na inaanuan ko, na sa tingin ko po ako so far may ilang taon na po ito so far, hindi ko pa po nakikitaan sila ng pagsakbo, pero nasa inbreeding po yung isang side na yon. Okay, so so far hindi ko po sila nakikitaan ng pagtakbo, kaya posible po talaga yung mga ibang nag-inbred noon ay talagang meron silang in-inbred na may lahi po talagang duwag, kaya po sila natakbuhan. At dahil doon, sinabi na lang nila na tatakbo ang inbreeding, so which is very wrong, I think, no? I think it's very wrong. Kasi po kami dito po sa farm, sabi ko nga kami dito naglalaban nga kami ng pure. So yung iba, hindi naman nila alam kung anong pagka-pure niya. Pag iba kasi, pag sinabi mong pure, isipin kagad ng iba, baka inbreeding. Marami po klaseng pagpapapuro isa po dyan ng pagla-line breed. Na hindi naman po magkamag-anak, pero the same bloodline sila, nanggaling sa magkaibang breeder. Binread mo sila. So, isang side po ng pure yun na pwedeng ilaban na hybrid bigor din sila. Okay mga kasabong, in additional, meron po akong ginawang incubator ulit. Alam niyo po nung meron akong ginawang incubator nung early 90s po yon, yung mga time na nagsisimula ako sa pagmamanok. May ginawa kaming incubator ng daddy ko noon na gawa lang sa kahon, bumbilya, at saka raw materials, plastic na tray, para po makapagpapisa kami noon. Ngayon ay may ginawa ulit ako dito ng incubator na na karton lang, balikbayan box. Nilagyan ko po ng bombilya, nilagyan ko po ng tray na itlog, nilagyan ko ng itlog. Tapos tinitingnan ko po kung okay na po siya, at pagka po okay siya, ipapakita ko ulit dito sa ipapakita ko po dito sa vlog ko kung paano po yung paggawa niya. Pwede ko po kahit sukatin ko na rin, wala namang problema. Para po yung mga hindi makabili ng incubator, makagawa din po ng incubator sa kanila, sa hindi magastos. Kung tatanungin niyo ako, wala pa hong 300, 500 pesos yung nagastos ko doon sa incubator na ginawa ko na yun, pero pwede kang maglaman ng 60 na itlog. Pwede na po yun. Okay, so pwede kayong gumawa ng maraming ganun afterwards. Hintayin nyo lang po ha. Hindi ho ganun kabilis. Kailangan mapakita ko muna na talagang makakapagpapisa po siya. Okay mga kasabong, ayan po. Lahat naman na tinatry ko para makapag-share ng konti. Tapos po, okay, maglalakad na muna ako. Maglalakad ako mga kasabong. Iikot tayo.
Ayan, sumisikat na po ang araw. Ayan. Kanina, wala pang araw. Ito guys. Pampaswerte. Pampaswerte ko lang. Ayan.